ano daw po yan, kinuhaan lang ng treasure. Project po ng dam, pangalawa na malaking dam. Ngayon po ay sa pagkaalam ko, hindi na yan tutuloy. Kasi ang magtatrabaho dyan, tatay ko po. Ginawa po nung pinakang kontraktor yan, kumuha daw po ng mga Amerikano, yung mga Hapon. Siya ang yumari. Habang nagyayari ang mga Hapon, ay iyan daw po pinalis lahat ng Pilipino. Tama pa ba yung dinadaanan natin guys, oh? Kung kayo ba tutuloy pa pag ganito yung dadaanan nyo? Wala naman kung pagmamali obrahan eh. Parang wala nang daan, oh. Parang motor na lang kasya dito, ah. Ay! Sabuto mo yun. Nako, yan, nabalahon na tayo. Hey guys, nandito na tayo sa may Campwell. 300 meters pa yung pupuntahan natin doon. Ito yung ba natin, ah. Tignan nyo yung lalim. Di ba kanina matindi na yung pinagdaanan natin doon sa lalim ng rats. Pero ngayon, ganun ulit at mahaba, 300 meters. Pagsampa mong gulong mo dito, tapos doon, sayad na sigurado ilalim mo. Eh, hanggang doon, 300 meters pa. Hello, good afternoon, darling! Hi guys! Yan. So, nandito tayo ngayon sa Shell Boso Boso, dito sa Marilakay Highway. Magka-camp tayo sa Campwell, dito sa Tanay Rizal. Ang challenge natin ngayong araw ay, ang gagamitin nating vlogging camera ay itong iPhone 15. Hindi siya Pro Max, iPhone 15 lang. Yan. Kasi maraming nagtatanong dun sa mga gadget natin kung ano-ano yung mga ginagamit nating camera, drone, tapos mga alternative pang camera. So mamaya ipapakita natin lahat ng mga camera, mga gadget, mga pati editing kung saan natin siya ine-edit. Papakita natin lahat yon. Ang challenge natin ngayon ay mag-vlog gamit ang isang camera at ito ay ang ating iPhone 15 lang. Marami sa atin gustong magsimula ng vlogging, kaya lang ang pinoproblema daw nila ay wala silang mga action cam, mga mirrorless camera. Kayang-kayang gawin ni iPhone ang lahat ng nagagawa din naman nila action cam, maliban lang dun sa paglubog sa tubig. Syempre number one na pinaka-importante doon, syempre yung quality ng content mo. Masaya ka sa ginagawa mo. Hawak ko ngayon ay iPhone 15 at ang gamit natin ngayon na ito iPhone 13 Pro Max. So ito lang ginamit ko para maipakita ko sa inyo ngayon itong gagamitin nating camera sa buong vlog na to. Pupunta tayo ng Campwell sa Tanay Rizal. Tapos itong van yung dala natin, si Ace. Hi Ace, sabi nga ni J4. Hi Ace, pag nakita mo siya, mag-hi ka kasi siya si Ace. Tapos nasa likod si Negro. Ayun, nasa likod si Negro. Tapos na yung ginawa nating DIY na motor carrier. So ngayon, maluwag na dito sa loob na to kasi dati nandito si Fascio, si Isabel. Tapos doon sa mga rough road na lugar, sa mga adventure natin na nahihirapan si Isabel, si Negro kayang-kaya na niya, di ba? Ziggy, hi Ziggy! Hello! Ayan na. So ayan, kanina pa tayo umalis ng Bulacan mga 11. Kaya lang sa NLEX pa lang ay umuulan na. Hanggang dito makarating tayo ngayon dito sa Boso Boso. Ayan, ang lakas ng ulan. Di ba, darling? Abangan niyo yung quality ng ng video niya. Ngayong iPhone ang gagamitin niya. Tingnan natin kung ano yung pinagkaiba doon sa mga action cam. Sa action cam. Saka Kasi sa mirrorless. Oo, yun kasi yung mga ginagamit niya dati eh. Yun, Tingnan natin kung anong pagkakaiba, mahalata ba? Tignan natin kung makikita nyo. At pakicomment nyo na rin kung nakita nyo yung difference ba or okay na okay, nakakasabay ba siya dun sa mga action cam, mirrorless. Kasi sa tingin ko, personally, ay kayang-kaya naman niya sumabay. Kasi yung mga specs at mga kakayanan ng camera ng iPhone, eh matindi rin naman. Ang sabi sa mapa natin, makakarating tayo dun sa Campwell ng mga past 3 PM. So tara,
biyahe na ulit tayo. Sayang, wala tayong drone shot dito sa area. Ang ganda sana. Okay, nandito na tayo sa may Devil's Corner. Ito yung Devil's Corner, pakita ko sa inyo. O, yan. Tapos, nagpalipad tayo ng drone. May nagko-construction doon. Isang malaking bilog. Parang view deck. Pero, pwede din siyang gawing windmill eh. Parang pundasyon ng windmill yung ginagawa nila. So, sa mga nanonood guys, kung may idea kayo dito sa Marilake, paki-comment naman kung ano yung ginagawa doon. Windmill ba yun? Kasi malaking bilog siya na maaaring maging pundasyon ng poste ng windmill. So yun. Ang ganda rin ng view doon. Parang view deck din. Pwede rin siya maging view deck. Tuloy na. Excavator. Windmill yun, hindi dapat ano yun, hukay yun, diba? Nakahukay siya. Tapos malaki yung pundasyon na bilog. Yun yung nakita natin sa drone. Okay. Swimming pool yun. Swimming pool. Tapos maraming mga tornilyuhan eh, yung mga ganyan sa gilid. Kaya naiisip ko lang, pwedeng kung malapit sa dagat, lighthouse. Pero dahil nasa tuktok siya ng bundok, ang pumasok sa isip ko kanina, windmill ang ilalagay nila doon. Isa lang? Hindi, malaki yung project eh. Isa lang yung nakita ko na yon sa may pinakadulo. Pero malaki yung ginagawa, project. Isa lang yung bilog? Isa lang yung nakita kong bilog. Oo, baka maaaring meron pa sa ibang location. Ang layo na kasi, mula dito kasi, ang layo ng drone natin umabot sa 1,700 meters. Kaya medyo malayo na eh. At umaambon-ambon na naman. Let's go na. So ayun, ito na yung kanto. Turn left. Makikita dito Camp Pandayon, Tinipak, Casa Balario. Ayan, dito tayo kakaliwa ngayon. Daraitan. Ayan o, to Barangay Daraitan. Alright. Medyo paakyat na rito. Tapos sa mapa may konting zigzag. May mga rough road daw tayo dadaanan dito. Mula sa kanto, aabutin pa tayo ng 12 kilometers, 35 minutes. Pero kung rough road yun, baka madagdagan pa. Calmara Resort and Restaurant. Ang ganda rin dito oh. May mga pasyalan para sa mga bata. Tapos mapuno pala. 24 degrees Celsius ang temperature natin sa labas. Malamig. Uy. Ganda rin dito ah. Wow, ganda rito oh.
Daraitan. So eto na, Barangay Daraitan na to, nakakasakop dito. Wow, tignan nyo naman yung bundok guys. No? Ang ganda, tapos maulap siya. Bukas ganda niyan sa drone shot sa umaga. Pero try natin mamaya, baka malay natin. Kabayo, horsey. Top, nahihirap umakyat yung Ford. Matarik eh. Sa pagsapit ng dilim, ako'y naghihintay pa rin sa iyong maagang pagdating. Pagkat ako'y nababalisa kung di kakapiling, bawat sandali ay mahalaga sa atin. Tulad ng ibong malaya ang pag-ibig natin, tulad ng langit na kay sarap marating. Ang bawat tibok ng puso'y kay sarap daming, tulad ng Okay guys, eto na yung part na rough road. Medyo matindi yung mga batuhan dito. Daan-daan lang tayo rito. Matindi ng rough road oh. Diyan lang yan sa part na yan. Medyo mahirap dun sa part na yan. Kakalaglag yung mga gamit natin. Si okay pa ba dyan? Si Negro? Takot si Ziki. Doon lang sa bungad na yan, sa sobra kasi yung mga bato. Pero dito medyo okay na. Hindi naman siya yung madulas na putik, mabato naman siya. Nagkataon lang din na maulan ngayon. Siyempre pag basa, mas madulas. So eto na yung pinapasok natin ngayon. Kaya ayokong gabihin eh, hindi pa natin kabisado yung lugar. Ito ang kondisyon ng kalsada guys oh. Ayan. May umaagos pa ang tubig eh. Kasabay natin. Ayan si Negra, nakasabit sa likod. Buti maganda yung tali natin oh. Mamaya check mo ulit, baka lumuwag na. Tama pa ba yung dinadaanan natin guys oh? Kung kayo ba tutuloy pa pag ganito yung dadaanan nyo? Pero tignan nyo naman yung bumubungat na yan. Worth it! Grabe! Ling! Ang ganda oh! Ito yung bundok na yun. Nagkakalaglag din mga gamit natin. Kasama na to sa Sierra Madre, di ba? Parang wala nang daan, oh. Parang motor na lang kasya dito ah. Nasa Encantadia na tayo guys. Ayan oh. Encantadia. Nasa Encantadia na tayo guys. Ayan oh. Encantadia. Super bumpy. Bumubungad na ang ganda ng kabundukan. Yay! Ayun oh. Ang ganda. Sana tumigil ang ulan mamaya para makapag-drone tayo dyan. Sobrang solid oh. Tapos may mga ulap. At finally may kalsada akong nakita guys. Ito, sementado kalsada. Yeah!
Kalain mo yon, may sementadong kalsada pala sa dulo. Pagkatapos ng matinding labanan doon. Oh, sementado oh. Continue straight. Sabi ni Google, diretso daw dito. Kasi may pakaliwa. Diretso tayo. Ayan, diretso tayo dyan. O dito sementado din, di ba? Oo, sementado doon sa kaliwa na yun. Tayo, diretso tayo. Parang napakataas natin. Taas tayo. May piso wifi dito. Sana meron din doon sa campsite. Kasi walang signal eh. Ay! Ay, shit! Malalim. Malalim. Hindi yung ano, bato. Medyo, tignan nyo yung kondisyon na to. Medyo mahirap desisyonan kung saan ka dadaan. Pero dapat ang daan mo dito sa kaliwa. Nabalaho na tayo. So ito sitwasyon natin guys, nabalaho tayo eh. Tingnan natin. Pero nakalagpas na tayo dito sa malalim. Silipin ko lang ilalim. Okay naman, ito lang, nahulog siya dito. Kailangan natin bunuhan para makaakyat tayo. Atras lang konti. Atras tayo ng konti, no? Tapos salida kasi dudulas dito. Kaso meron pa dun eh. So tara, diretso yun na natin. Buwelo tayo guys. Ayos na. Woo! Nasa gitna, walang laman. Hindi tayo pwede tumulas guys. Woo! Woo! Ito na, final. Final. Woo! Ayos. Ang dami natin pinagdaan sa Cordillera. Dito ako kinabahan sa Tanay. Dalawa tayo pupunta dito dyan. Success! Dalang, buti na lang. Success! Grabe. Pinakausapan ko si Darling kanina, wag ka muna umimik ng parang kinakabahan ka kasi nahahawa ko. Pero totoo nun, kinakabahan din ako kasi ang lupit ng mga rats niya, sobrang laki. Pang dirt bike na. Kaya lang, no choice na ako kundi hanapan siya ng solusyon. Hindi kakayanin ng sedan yung part na to, yung part na yon. Siguro pag hindi tag-ulan pwede. Pero sa ngayon, talagang mahihirapan. Kasi ako, laki na ng gulong ko eh. Oh, yung nervyos ko, hindi na ako makagalaw. Tapos si Ziggy parang natatakot. Ako parang pumuti ba ako guys? Para kang namumutla. Pumuti ba ako? Ay! Tingnan mo, mabuti din yung daanan mo. Kasi ang lalaki ng butas. Okay. Mag-concentrate ka dyan sa daanan. Eto, may natatanaw na akong campsite. Baka ito na. Sabi sa Campwell ay dito. Ay ano tong kabila? Bakit dalawa? Straight ahead. Okay, straight eh. Oo nga, pasok tayo. Sa Google kasi pinakakanan ako dun. Baka luma pa yung pin location niya. Diretso lang tayo guys. Wala tayong mapagtanungan eh.
Pero dito na yon. Ang isang problema natin guys, pag nagkataon ay mga stranded tayo, pero sa kanya natin isipin. So guys, silipin ko muna. Mahirap na, baka isugod natin dito yan, hindi ata makalis. Tignan ko muna kung ano ipupunta natin doon. Guys, nandito na tayo sa may Campwell. 300 meters pa yung pupuntahan natin doon. Ito yung ba natin, oh. Tignan nyo yung ilalim. Di ba kanina matindi na yung pinagdaanan natin doon sa lalim ng rats. Pero ngayon, ganun ulit at mahaba, 300 meters. So makikita nyo yung ground clearance, halos konti na lang kasi mataas to, mababa yung mga rats. Tapos ito yan. Hindi ko alam kung ma-justify ng camera. Pero grabe na rito eh. Dito wala ka ng option eh. Paglubog mo sa rats, paglubog mo sayad na. Ito. Paglubog ng gulong mo doon, saka dito sa sayad na. Kaya cancel na lang. May kausap na tayo doon na dalawang nagbabantay. Sabi nga nila talagang mahirapan daw. Pero kakayanin daw, kaya lang baka magkawarak-warak yung ilalim natin dyan, tingnan nyo. So yun, sa mga magbabalak pa lang pumunta dito sa Campwell, make sure na itanong muna kung kaya ng sasakyan nyo. Pero binanggit naman natin na van. Siguro ngayon lang daw umulan eh, sabi nung dalawang bantay. Kaya lang grabe talaga yung rats, oh. Wala kang pipilian. Mag-i-slide ka na dun eh. Ito, pag laglag ng gulong mo dyan, saka dito, sayad ka na talaga. Ayun o, shoutout ka na sir o. Ano pangalan mo sir? Ramil sir. Ha? Ramil po, Ramil. Si Sir Ramil, saka si Sir Patrick. Lalim o. Hanggang doon, 300 meters pa. Eto, ang gagawin ni sir, pipicture na lang niya para maipakita doon sa admin o may-ari ng Campwell, para mai-refund natin yung binayad natin. Kasi nagbayad tayo ng 1,500 plus 1,000 na deposit. So 2,500. Kaya lang hindi natin magagamit eh. Okay sana, kaya lang doon pa lang oh, kapraso pa lang, wala na. Ito sumayad kanina ito ilalim eh. Pero hindi na natin susugal. Mas delikado kasi pag inilaban pa natin. Tapos to sigurado magsayad na to doon. Ayan o, kapraso na lang. Gawin natin, atras na lang ako doon. Kaya pa to. So ayun guys, bumalik kami kasi hindi kaya ni High Ace yung daan. Ayan. May dala namang enduro, kaya lang syempre may iwan kami ni Ziggy dito sa may sa may daan. So bumalik, pinili na lang namin na bumalik. Oh no. Oh no, ano sabi mo? Oh no. Oh no. At least yung pagkakampa natin ay hindi na dito sa part na to, sa rough road. Sementadong kalsada na kasi dun sa kabila. Tapos may sinayaran pa tayong isa dito kanina, ayun oh. Nakabalik na tayo, dyan tayo galing. Ito naman yung kalsada kanina na ito yung papunta ng dulo sa may dam. So dun niya tayo dadalhin siguro ngayon, sa may dam na yun. Tuloy ang ligaya, syempre. Tuloy ang adventure. Tuloy ang adventure, tuloy ang camping. Ah sir? Ay, siguro yun. Kaya yun sir, mas matindi dun eh. Buti na lamang napadaan si Bok at inoffer niya na doon na lang kami mag-camp sa lugar nila. Talagang sa bawat aberya at problema, may mga taong tutulungan ka. Nahanap ko pa ito. Matindi din, pero hindi katulad kanina doon. Ito kaya to. Ito, bato-bato lang to na medyo maliit. Yung kanina, rats talaga.
dito na tayo. Yan pa ilog, malapit. So, ito yung pinaka campsite natin ngayon. Dito tayo mag-stay. Tapos, ito na yung ilog. Ang lakas ng agos, oh. Yung abandonadong dam, nandito sa area na to. Ayan. So, itong paikot to. May ilog. Nandun pa sa kabila ulit, may ilog pa doon. Mamaya, or bukas, sana makapagpalipad tayo ng drone. Tapos, alamin natin yung istorya nito. Punta tayo doon. Nasa gilid tayo ng bundok. Tapos ayun yung sakyan natin. Ayun si Ace. May bakod naman siya. So secured naman tayo dyan. So ayan guys, nakasetup na tayo ng awning. Tapos naglagay tayo ng tarp sa gilid. Ito binibenta to ni Apple sa online niya. Marami siyang ganito. Parang isang lote nakuha niyang ganyan. Ang kagandahan niyan, kahit lumakas yung ulan, hindi tayo mababasa. Pero see-through pa din natin yung paligid. Mag-setup tayo ng table doon. Tapos ayan, kahit mga lamok siguro. Kaya lang sa ilalim siguro manggaling yung lamok. Pero yung ulan, okay na okay. Tapos may electric pa naman tayo dyan. Malamig naman dito. Tapos eto na yung ilog ngayon. So ayan, pakita ko naman sa inyo dun sa may part ng likod. Ayan, ganyan ang forma niya ngayon. Ayan, di ba? Ayos na ayos. Tignan nyo si Ziki. Oh. Hello Ziki! Hello ka! Hi! May kulambo kaming dala para hindi pumasok yung lamok doon sa loob. Kaya lang, yung mga gamit natin, hindi lang siya aesthetic pero yung function niya, nagagamit natin ng maayos. Yan, oh. So guys, ayan, magluto muna tayo. Kasi yung anak ko, pinagbabasag na dito yung itlog sa kawali natin. Hinalo. Tapos binigyan pala tayong lighter ni Madam Sally, yung kaibigan natin. Tingnan nyo, igniter siya. Oh. Pero electric. Nacha-charge kaya to? Ayan, oh. Parang taser. Ayan, oh. Nacha-charge pala. Oh, yun, oh, may charge. Ayos to, ah. At least, di ba, may... So, yun guys, nagluto din tayo ng beef. Ito, beef to. Saka egg. Nabili natin sa Korean store kanina. Mabilis lang pala maluto, oh. Mabilis lang pala maluto to guys, oh. Manipis lang kasi. Kung maigi, kukuhanin tayo ng suko. Ayan. Korean style tayo ngayon guys. Bread lang tayo ngayong gabi, darling. Bread lang tayo. Hindi tayo magre-rice. Bread. Kumakain na siya eh. Hindi ah. Hindi dati yung... Hindi ah. Yung bibig mo, puro mantika. Hindi pa ako makain, hinihintay nga kita eh. Yung pisngi mo, ang tambok. Ayan, nasa harap natin ngayon ang lahat ng camera at mga gadget na ginagamit natin sa vlogging. Okay, simulan natin sa primary camera na ginagamit natin tuwing mag-vlog tayo. So ito ang DJI Action 4. Ayan. Ito ang ginagamit ko na primary sa aking vlogging. Nilagyan ko lang siya ng ganito, dinikit ko lang yan para kung gusto kong lagyan ng ilaw or yung external na receiver ng mic, dito ko siya nilalagay. Tapos binubuksan ko lang to, diyan ko na siya i-connect. Yan. Sa mga vlog natin, ito ang mas maraming shot talaga. Nagkaroon pa rin tayo ng isa pang DJI Action 4. Ayan, parehas lang siya nito. So dalawa na sila ngayon. Para ito, ginagamit ko naman tong isa na to sa backup or ginagamit ko naman to pang b-roll or tigisa kami ni Darling Apple. Tapos, lately, kumuha rin tayo nitong Sony camera. Ang model nito ay ZV-E10 Mark II. Ito naman yung ginagamit natin sa mga cinematic shot natin, mga magagandang landscape, tapos may zoom siya or sa mga subject natin na kailangan i-focus, ito ang ginagamit natin, Sony. Ang mahirap lang dito kasi sa Sony, hindi siya katulad ng action cam na meron ng stabilization. Ito, kailangan mo siya ng maingat na pag-video para hindi nakakahilo. Shaky talaga siya unless gagamit ka ng gimbal. So may gimbal din naman tayo, kaya lang mahirap kasi magsi-setup nun. Kaya ginagamit na lang natin siya madalas sa
mga cinematic shot natin. Okay, so tapos na tayo sa camera natin. Gumagamit din pala tayo ng DJI Mini Mic. Ito yung ginagamit natin. Tig-isa kami ni Darling Apple para malinaw yung audio natin kapag nag-vlog tayo. Gusto ko kasi yung mas naririnig yung boses kaysa dun sa mga ingay sa paligid. Pero ngayon, since nag-iPhone tayo, hindi ako gumamit ng ibang mic o hindi ako gumamit ng mic para ma-solid natin yung vlogging natin dito sa iPhone 15. Pero pwede rin natin i-connect to sa iPhone 15 for the sake of the video lang, para at least maipakita natin na kayang-kayang sumabay ni iPhone 15 ng siya lang mag-isa. So ito din ang Boya mic. Ayan. Ganun din to, pwede rin natin i-connect sa mga camera natin. Meron siyang receiver, tapos meron siyang dalawang mic sa loob. Ayan. Ito naman galing to kay Par J4. Tapos pagdating naman sa drone, ang unang drone din na gamit natin ay DJI Mini 3, yung mas maliit. Pero nakapag-upgrade na tayo ngayon sa DJI Air 3. Pero walang S to, Air 3 lang. Ayan, DJI Air 3. Ito na yung gamit natin ngayon. Kasi sa DJI Mini 3 natin, walang sensor yon, so kailangan maingat talagang magpalipad doon. Tapos limited lang yung nalilipad niya, yung range niya. Kasi ang maximum niya ay nasa 1,000 o 1 kilometer lang kung walang mga obstruction, gano'n. Pero ito, nasa 4 kilometers daw ang kaya nito. Pero hindi ko pa naman nasubukan na gano'n kalayo. Kaya Tito Dom naman natin to nabili. So nagpalit siya, Mavic 4 na siya ngayon eh. Kaya ito naman ang kinuha natin sa kanya. So basically, ito lang naman talaga yung lahat ng gamit natin sa pag-vlog. Good morning guys. Good morning darling. Good morning. Good morning Ziggy. And guys, tinanghali na kami ng gising. Napasarap ng tulog. Ang lamig kasi kagabi. Tapos may electric pan tayo. Lalong mas malamig. Tapos umuulan-ulan kasi. Ayan ngayon ay wala nang ulan. Malakas lang yung agos dun sa ilog. Tapos napapaligiran tayo ng bundok. Paliparan natin ang tulog. Sobrang lakas. Paano pa kaya? Dahil malakas nga pala yung ulan sa taas, kahapon hanggang sa gabi umuulan. Siguro kaya ganyan yung lakas ng agos niya. Pero pag may nakita tayo ditong lokal, tanungin natin kung sadya bang ganito talaga kalakas ang agos dito. Kasama natin dito si Ziki. Hi ka sa vlog. Say hi sa vlog. Hi to vlog. Say hi vlog. Hi
Hi vlog! Say hi! Go see the vlog. Yeah. What's that? River. River with the swimming pool. Swimming pool. Ngayon, kasama natin ngayon si ate. Pangalan ni Ate Lea. Si Ate Lea. So, residente siya dito. Bari, ito po yung nasasakupan ng Barangay Daraitan po. Opo. Barangay Daraitan. May sitio po ba dito? Sitio Manggahan, Barangay Daraitan. Ayun, sitio Manggahan, Barangay Daraitan. Napansin ko kasi dito sobrang lakas ng agos. So, tanongin natin si ate kung ganito ba talagang sadya ang agos ng tubig dito. Tuwing ano lang, buwan ng August, September, October, hanggang November, December. By January, bumabaha pa yan. Ilang buwan din ang nakalipas. Laging labo yan, gawa nung niyayaring windmill. Ayun, yung nakahanap ko kanina ni Jonathan, kahapon, nag-drone po siya. Windmill po ba yung nakahukay doon? Windmill. So, ayun guys, windmill pala talaga yung tinatayo, sabi ni ate. July, nag-start na po ang windmill na yariin doon. Kaya laging labo itong aming ilog. Pinahinto kasi kami nga pong mga nadito sa baba, naapektuhan. Paglalaban namin, hindi kami makapaglaba kasi labo nga. Yung mga malalapit sa poso, nakakapaglaba. Kaming wala, dumadayo kami, humahanap kami kung saan ang linaw para doon kami maglaba. Kagaya ko, ang bahay ko dito sa taas. Doon kami umiigib sa may kila Kuya Roger. Ito po napakalakas po ng tubig. Wala po bang naano dito ate? Wala naman pong nalulunod pa sa ngayon. Itong nakaraang buwan, sa may parting Udlayban, bata naman, galing school, pauwi ng kanila, biglang buhos ang tubig. Ngayon, nasa gitna sila ng tatawid kasi pauwi ng kanilang bahay. Sa gitna ng tubig sila, biglang lumakailog. Wala silang tulay. Kasi dito sa amin, wala din dito. Bangka lang gamit namin dito eh. May bangka naman po doon sa baba. Doon sa Munilan natawid. Kasi po dito ate, ito po sitio Manggahan. Pagtawid po, ano pong sitio yan? Sitio Paidas, mga dumagatan nandun. Yan po, may project diyan yung aking tuyuhin. Gagawan daw po ng hanging bridge. Doon ng tukod sa iyo, may mangga. Si Papo, Octavio. Yung Layban Dam na yan. Kaya ito yung naging Layban. Kasi project ng dam. Ito ang pangalawa na malaking dam. Ngayon po ay sa pagkaalam ko, hindi na yan tutuloy. Kasi bandami na babayadan nila dito eh. Yung mga extended family, yung mga halaman. Hindi kagaya nung unang-una pa lang daw po yan, punto ng nanay ko na sila lang ang pitong bahay. Ay ngayon, dumami ang mga tao dito sa Sitio Manggahan. Parang hindi na po talaga. At nakakasama naman po ako nung pinsang po si Chamingay. Ay IPMR, nakikipag-meeting. Parang talagang hindi na po yan tutuloy. Hindi naman po tinutulad yan. Talagang tumigil. Tumigil po talaga yan, sabi ng nanay ko. Kasi ang magtatrabaho dyan, tatay ko po. Ano daw po yan? Kinuhaan lang ng treasure. May malaki pong kuiba yan sa loob. Mula daw po yan hindi daw po yan nabuo. Kasi mga Pilipino, ay hindi napaigi. Ang ginawa po nung pinakang kontraktor yan, kumuha daw po ng mga Amerikano, yung mga Hapon. Siya ang yumari. Habang nagyayari ang mga Hapon, ay iyan daw po pinalis lahat ng Pilipino. Isang linggo yung tinira ng mga Hapon. Tapos mula nun hindi na daw, isa-isa na daw po nag-alisan. Ang mga trabante na mga Hapon, so parang may kinuha lang talagang treasure dyan. Parang ayun na talagang totoo po. Matus daw po ang ano niyan eh, project niyan eh. Mula nun nga naman po ay talagang wala nang bumalik diyan ay. Saan naman kung pupunta si ate naman? Pahingin po namin, magtatanim. Bali nang umalis ang Tarabante diyan, mga 2 years na daw po ako. Sabi ng nanay ko. Ang gitna, pinakang gitna niyan, lagusan dyan eh. Hanggang doon sa kabilang ilog naman. Itong ilog na to, iikot yan. Ganon. Oo. Tapos isang pa diretso. Dati, nung kami maliliit pa, diyan kami nangukuha ng tulya. Diyan, sayang may talungan ni Bok, nangukuha kami ng tulya. May tubig yan. Sa loob niyan, malalaki ang paros. Tapos sa pinakang gitna niyan, may kuweba siya. Bukal yung loob niyan. Bukal. Diyan kami dati, umigib ng inumin. Sa bitak ng semento, balakas ang agos niyan. Kasi yung butas na yan, di ba, hanggang doon. Yung ayong tuktok na yun, yung ayong matilo sa bundok,
Parang pinakamay butas yan, palusong, pababa din. Nung ako'y bata pa, kung may bumabarang ka doon sa, may hagdan kasi yan eh. Ngayon wala na, ninakaw kasi, aloy daw po yun. Okay guys, ayan, pakita ko muna sa inyo yung location natin. Umuulan kasi kahapon kaya hindi natin nakita. Ayan, no? Napaligiran tayo ng bundok. Tapos dito sa gilid natin, nandyan yung malaking ilog. Dami mong talong dyan ah. Hello, namili ako ng talong, papasalubong ko kay Mada. Ikaw ba mismo nag-harvest niyan? Hindi, ang na-harvest ko lang dito dalawa. Ah, okay. Feed the dog, you feed the dog. Tama na, Siki. That's enough na. Na. Ba, nakatakal-takal na. Kasi kung hindi natin ipa-plastic to, sabog-sabog siya dyan sa sasakyan namin pagdaan natin sa rough road. Okay, let's go guys! Punta tayo dito sa bahay ni Bok. Hi, guys! May na-inda mo. Na-videohan. Baba ko ulit, baba. Ayun yung dam sa kabila natin. Oh. Ang dami pala ditong bahayan, ano? Oo nga, bayan na po. Hanggang dulo. Si Papa, punta kay Papa. Ano to? Reject na to? No! Oh no! Pinupunasan. Para makinis. Dami rin ditong kamote, oh. Kamote, kamote. Eto guys, papunta tayo ngayon dun sa pinaka passage dito sa dam. Ay, nagkakataba. Ito pala yung ano, dam. May tubig pala sa loob eh. Eto, tagos to dun sa kabilang ilog, di ba, Bok? Mga anong taon daw binuo ito? Mga ano pa kasi, 60 siguro o 70. Tapos ang ginawa nila, yung lupa na naipon dito, tinaniman nila ng talong. Pinakinabangan pa, di ba? Dalawa pala yung tunnel na yun. Dalawang butas, ano? Isa dito, tapos isa dito sa kabila. Sisilip natin dito yung pinakabutas ng tunnel. Ayun, oh. Tagos yan doon sa kabilang ilog. Tara, silipin natin yung loob dito. Sana walang ahas. Wala kayong ahas dito, Bok. Napasok nyo na yan? Ayun, tanaw na pala rito eh. Isang diretso. Gano'n kaya ang haba nito? 20 minutes pag nilakad yung dulo. Pero wala naman daw ahas. Sayang to, oh. Ha? Sa kabila. Hindi mo tataniman to? Pwedeng taniman to, ah. Lilinisin lang, no? Ayan, tapos tubig na. May pandilig na rin, tama-tama. May tubig dito. Ayun, ang bukana. Ang tibay siguro nito. Tagal na eh. Pero yung loob, eto, sementado din to, yung baba. Natabunan lang. Pero pabilog yan, ano? Pabilog na ganun pala yan. Kaya lang nangyari, nagkaroon na ng lupa. Pagka malakas ang agos, ulan, umaagos dito ngayon. Pag umapaw, diretso na dito yan. Eto, mawawash out na to. Saka yung kabila, yung taniman. Ayun, sa kabila ang dulo. Yun. Yung kabila na yun, ilog na rin yun. Nandun pala sa kabila yung pinakasarahan. Kung natapos siya, nandun sa kabila yung pinakasarahan. Ayun kasi yung pinakaprinsa niya. Oh. Ang tibay sana, tignan niyo yung construction nito. Solid yung paggagawa.
So ayun yung tunnel guys na isa. Tapos nandito sa kabila nito yung isa. Tapos doon tayo nag-camp. Ayun yung sasakyan natin. Yun o. Ayun yung sasakyan natin. Tapos eto na yung ilog. Eto na. At umuulan na naman. Buti na lang nakapagpalipad na tayo ng drone kanina. Solid din ang experience natin dito sa Daraitan, Tanay, Rizal. Ling, tara, ligo tayo. Guys, ligo tayo doon sa ilog. Diyan sa gilid lang kasi malakas yung agos eh.